Ayoko na sa kanya, Rhea. Nakakasawa na ang mukha ni Mayumi. It's like looking at a piece of old furniture na hindi na bagay dito sa bahay. Next week, after the anniversary party, I want her out of this house. Ang mga salitang iyon, na kasing talim ng bagong hasang kutsilyo, ay nanggaling sa boses ng lalaking pinaglaanan ko ng 5 taon ng aking buhay. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng aming master's bedroom, bitbit ang isang tray ng mainit pang kape at ang paborito niyang sinangag na may bawang. 5th anibersaryo sana namin ngayon. Gumising ako ng madaling araw para ihanda ang lahat. Tinitiis ang hapdi ng aking mga kamay na bahagyang napaso sa pagmamadali dahil gusto kong maging perpekto ang umagang ito para kay Kohei. Ngunit ang singaw ng kape na kanina ay tila yakap ng pag-ibig. Ngayon ay tila nakakasuffocate na usok na sumasakal sa aking lalamunan. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, narinig ko ang maharot na tawa ni Rhea, ang kasambahay na 3 buwan pa lang sa aming serbisyo, pero tila mas alam na ang pasikot-sikot sa puso at sa kama ng aking asawa. "You're so mean, babe!" Malanding sagot ni Rhea na sinundan ng tunog ng halik na bumasag sa huling piraso ng aking pagkatao. Pero paano ang kumpanya? Di ba siya ang humahawak ng lahat ng accounts? Narinig ko ang mayabang na tawa ni Kohei. Ang tawang dati ay nagpapakalma sa akin, pero ngayon ay nagpapatayo ng balahibo ko sa takot at pandidiri. Don't worry. Nakuha ko na ang lahat ng kailangan ko sa kanya. She's just a banker, Rhea. Maraming katulad niya. I can hire 100 accountants better than a boring wife. Ang kailangan ko ay ang katulad mo, iyong nagpapasaya sa akin, hindi iyong puro resibo. At budget ang laging bukang bibig. Nanigas ang aking mga paa sa malamig na sahig ng hallway. Ang tray na hawak ko ay tila naging kasing bigat ng 1 toneladang bakal. Ang aking mga daliri ay nagsimulang manginig at naramdaman ko ang init ng kape na tumatapon sa aking puting apron. Ang apron na may burda pa ng aming mga inisyal. Ang bawat patak ng likido ay tila nag-iiwan ng mantsa na kailanman ay hindi na mabubura, katulad ng dumi na idinikit nila sa aking dangal. Walang luhang lumabas sa aking mga mata sa mga sandaling iyon. Ang sakit ay masyadong malalim para sa luha. Sa loob ng aking dibdib, naramdaman ko ang isang uri ng pagkabasag na walang tunog. Isang marahang pagguho ng mga pangarap na itinayo ko sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ang bawat sakripisyo ko, ang pag-alis ko sa posisyon ko sa bangko para suportahan ang pangarap niyang kumpanya, ang pagtitipid ko kahit mayaman na kami para lang masiguro ang kinabukasan namin. Lahat ng yon ay nauwi lang sa pagiging lumang kasangkapan. Dahan-dahan, sa kabila ng panghihina ng aking mga tuhod, ay naitabi ko ang tray sa maliit na mesa sa hallway. Hindi ako pumasok, hindi ako sumigaw. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang malawak na karagatan na unti-unting lumalamon sa akin. Pinagmasdan ko ang aking mga kamay, magaspang. May mga bakas ng pagtatrabaho sa loob ng bahay at sa opisina, malayo sa makinis at mapuputing kamay ni Rhea na tanging pagpapakitang gilas lamang ang alam. Naisip ko ang lahat ng mga gabi na hindi ako natutulog para lang ayusin ang mga financial statements ng kumpanya ni Kohei habang mahimbing siyang nahihimbing. Naisip ko ang bawat utang na loob na kinalimutan niya, ang bawat hakbang na ginawa ko para marating niya ang kinalalagyan niya ngayon. Isang tanong ang nagpaulit-ulit sa aking isipan, kasing pait ng kapeng hindi na niya matitikman. Bakit ko ibinigay ang lahat ng sa akin sa isang lalaking ang tanging tingin sa akin ay isang hagdan na matapos tapakan para makaakyat ay maaari na niyang sipain pababa? Nilingon ko ang pinto ng kwarto sa huling pagkakataon. Ang pagtataksil ay hindi lang pala sa laman, kundi sa mismong kaluluwa ng pagsasama. Sa bawat buntong hininga ng aking asawa sa loob ng kwartong yon, kasama ang babaeng itinuring kong parang kapatid, ay unti-unti ring namamatay ang Mayumi na nakilala nila.
Tumalikod ako. Dala ang bigat na tila hihila sa akin pababa sa impyerno. Ngunit sa bawat hakbang palayo, may isang maliit na bahagi ng aking puso ang nagsimulang tumigas. Kung ang turing niya sa akin ay isang kasangkapan, marahil ay nakalimutan niyang ako ang arkitekto ng kanyang buong mundo. At ang arkitektong nagtayo ng kanyang kaharian ang siya ring may alam kung aling bahagi ang dapat gibain para gumuho ang lahat. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang lasa ng sarili kong mga luha habang pinapanood silang nagsasaya sa gitna ng aking pagkawasak. Para akong multong naglalakad sa loob ng sarili kong bahay, humihinga pero hindi nakikita, nagbibigay pero hindi pinahahalagahan. Ang bawat hakbang ko sa makinis na tiles ng sahig ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Pagkatapos ng gabing iyon, matapos marinig ang hatol ni Kohei sa aking kapalaran, hindi ko na alam kung paano patatapusin ang bawat segundo. Ngunit kailangan kong kumilos, kailangan kong magpanggap. Sa loob ng 5 taon, naging eksperto ako sa paglulunok ng sarili kong pait. At ang umagang ito ay hindi naiiba. Nasa kusina ako. Inihahanda ang tsaa ni Doña Aurora, ang aking biyenan. Alam ko ang bawat detalye ng gusto niya. Mainit pero hindi nakakapaso. May 3 patak ng lemon at walang asukal dahil ayaw niya raw ng kahit anong matamis na makakasira sa kanyang figura. Kahit na ang totoo ay mas mapait pa ang kanyang ugali kaysa sa anumang tsaa sa mundo. Mayumi, nasaan na ang tsaa ko? Bingi ka na ba? O sadyang nagtutulog-tulugan ka na naman? Ang matinis at mapang-utos na boses ni Doña Aurora ay bumasag sa katahimikan. Pumasok siya sa dining area. Suot ang kanyang mamahaling seda na robe na ako rin ang nagbayad mula sa aking bonus noong nakaraang taon. Umupo siya sa dulo ng mesa. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa bawat galaw ko, naghahanap ng kahit maliit na butas para ako ay kutyain. Ito na po, Mama. Mahinahong sagot ko habang maingat na inilalapag ang tasa sa harap niya. Anong Mama? Huwag mo akong tawaging Mama Mayumi. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi dahil napakasalan mo ang anak ko ay kapantay mo na kami? Mananatili kang isang hamak na accountant na galing sa pamilyang walang pangalan. You should be grateful na hinayaan ka ni Kohei na tumira dito. Anya sabay higop sa tsaa na agad din niyang iniluwa pabalik sa tasa. Ang tunog ng pagtalsik ng likido sa porselana ay tila isang insulto sa aking pagkatao. Napakatabang, wala ka na talagang ginawang tama. Mula sa pagluluto hanggang sa pagbibigay ng apo kay Kohei, talagang wala kang silbi. Sa mga sandaling iyon, bumaba si Rhea mula sa itaas. Suot niya ang isang manipis na duster na alam kong regalo ni Kohei para sa akin nung huling kaarawan ko, pero hindi ko man lang naisuot. Ang paraan ng paglakad niya, ang kislap sa kanyang mga mata, lahat ay nagsasabing siya na ang bagong reyna ng tahanang ito. Doña Aurora, huwag na po kayong magalit. Hayaan niyo po, ako na lang ang magtitimpla ng bago para sa inyo. Ayaw ko pong nakikita kayong nai-stress. Malambing na sabi ni Rhea habang humahawak sa balikat ng aking biyenan. Buti pa itong si Rhea. Napakamaalalahanin. Hindi katulad ng iba dyan na parang tuod sa loob ng bahay. Sagot ni Doña Aurora, sabay sulyap sa akin ng may pandidiri. Tumayo ako roon. Tinitiis ang bawat salitang humihiwa sa aking dibdib. Pinanood ko si Rhea na tila ba pag-aari na niya ang bawat sulok ng kusinang ako ang nagdisenyo. Ang bawat tawa nila, ang bawat bulong, ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa natitira kong pasensya. Maya-maya ay bumaba na rin si Kohei. Maayos na ang suot para sa opisina. Hindi niya man lang ako tinapunan ng tingin. Diretso siya kay Rhea at binigyan ito ng isang mabilis na halik sa pisngi sa harap ko mismo. Isang hayagang pagbaliwala sa aking presensya bilang asawa. Kohei, nasaan na yung singsing na ibinigay ko sa'yo? Iyong pamana pa ng lola mo? Sabi ko sa'yo ay itago mo yon ng maayos dahil napakamahalaga yon sa pamilya natin. Biglang tanong ni Doña Aurora. Natigilan si Kohei. Nasa drawer lang yon sa kwarto, Ma.
Bakit? Wala doon. Kanina ko pa hinahanap sa vault nyo pero wala. Mayumi, ikaw lang ang pumasok sa kwarto kaninang umaga para maglinis, hindi ba? Ang boses ni Doña Aurora ay puno na ng akusasyon. Hindi ko po hinawakan ng kahit anong alahas nyo, Mama. Naglinis lang po ako ng mga kalat sa sahig. Depensa ko, bagamat alam ko na sa loob-loob ko kung saan patungo ang usapang ito. Huwag kang magsinungaling. Magnanakaw ka na rin ba ngayon dahil alam mong malapit ka ng palitan? Sigaw ni Doña Aurora. Lumapit siya sa akin at biglang hinablot ang aking suot na apron. Rhea, tingnan mo sa bulsa niya. Siguradong naitago na niya iyon. Agad na lumapit si Rhea. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kinapkap ang aking bulsa. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi bago niya inilabas ang isang maliit na makinang na bagay. Ang gintong singsing na may malaking diamante. Ito po ba yon, Doña Aurora? Inosenteng tanong ni Rhea. Habang hawak ang singsing na alam kong siya mismo ang naglagay doon nang hindi ko napapansin. Nanlaki ang mga mata ni Kohei. Ang galit sa kanyang muka ay tila apoy na biglang nagliyab. Mayumi, pati ba naman alahas ng pamilya ko pagtatangkaan mo? Ganyan ka na ba kadesperada? Hindi ko alam kung paano napunta dyan iyan, Kohei. Maniwala ka, hindi ko magagawa iyan. Ang aking boses ay nanginginig na sa halo-halong takot at matinding galit. Ngunit bago pa ako makapagsalita muli, isang malakas na hampas ng palad ang dumapos sa aking pisngi. Ang lakas ng sampal ni Doña Aurora ay sapat na para bumaling ang aking ulo sa gilid at maglasa ako ng kalawang sa loob ng aking bibig. Ang init ng kanyang palad ay tila nanatili sa aking balat. Isang tatak ng kahihiyan na hindi ko kailanman inakalang matatanggap ko sa ilalim ng bubong na ito. Wala kang utang na loob. Pinalayas ka na dapat noon pa. Isang basura na pumasok sa marangal naming pamilya. Sigaw ni Doña Aurora habang dinuduro ako. Nakatayo ako roon, hawak ang aking namamagang pisngi habang pinapanood silang tatlo na tila ba ako ay isang kriminal na nahuli sa akto. Si Kohei na puno ng pandidiri, si Doña Aurora na puno ng puot at si Rhea na may lihim na tagumpay sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, sa gitna ng hiyang nararamdaman ko, isang bagay ang nagbago sa loob ko. Ang bawat sakit na idinulot nila ay naging isang matigas na pundasyon ng isang bagong plano. Kung gusto nilang maging kontrabida ako sa kwentong ito, ibibigay ko sa kanila ang isang pagtatapos na hindi nila malilimutan. Ngunit paano ko mapapatunayan ang aking inosensya kung ang mismong taong dapat magtanggol sa akin ang siyang unang humusga at bumuhat ng kamay laban sa akin? Ang talino ay isang sandata na hindi nakikita at sa loob ng 5 taon, hinayaan ko silang maniwala na ako ay isang mapurol na kutsilyo lamang. Nakaluhod ako sa malamig na sahig ng library, hawak ang isang basahan na basa ng sabon. Pagkatapos ng nangyaring sampalan at hiyawan sa dining area, ang parusa sa akin ni Kohei ay ang linisin ang buong silid-aklatan na halos hindi na napasok sa loob ng ilang buwan. Pinanood ko ang dumi na sumasama sa tubig, katulad ng kung paano dahan-dahang nadudumihan ang aking dangal sa bawat oras na nananatili ako sa bahay na ito. Habang ang aking mga kamay ay mekanikal na gumagalaw, ang aking isipan ay tila isang sopistikadong makina na mabilis na nagpoproseso ng mga numero. Ang mga tao sa bahay na ito ay nakakita lamang ng isang asawang babae na abala sa gawaing bahay, ngunit nakalimutan nila kung sino ako bago ako naging asawa ni Kohei. Ako si Mayumi, ang dating senior analyst ng isa sa pinakamalaking bangko sa bansa. Ang mga kamay na ito na humahawak ngayon nang basahan ang siya ring arkitekto ng bawat loan, bawat investment, at bawat financial strategy na nagpalago sa kumpanya ni Kohei mula sa isang maliit na opisina patungo sa isang imperyo ng real estate. Tumayo ako para abutin ang isang tumpok ng mga papel
na nakakalat sa ibabaw ng mesa ni Kohei. Sa gitna ng mga resibo ng luho ni Rhea at Doña Aurora, nakita ko ang pinakabagong financial report ng kumpanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang binabasa ang mga numero. Ang yabang mo, Kohei! Bulong ko sa hangin. Ang mga mata ko ay mabilis na nakahanap ng mga butas. Isang malaking utang na malapit nang mag-mature, mga overstated assets, at isang napakadelikadong cash flow situation. Sa labas, mukhang matatag ang kumpanya, ngunit sa loob, ito ay parang isang bahay na gawa sa baraha na naghihintay na lamang ng isang malakas na ihip ng hangin. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Kohei, may hawak na baso ng alak at may bakas ng pagkayamot sa muka. Nang makita niyang hawak ko ang mga dokumento, agad niyang hinablot ang mga ito mula sa aking kamay. Dahilan? Upang magasgas ang gilid ng aking palad sa talim ng papel. Huwag mong hawakan ang mga yan. Wala kang alam sa negosyo, Mayumi. Manatili ka na lang sa pagpupunas ng alikabok dahil yun lang ang tanging bagay na kaya mong gawin ng tama. Bulyaw niya. Ang kanyang hininga ay amoy alak at pagmamaliit. Hindi ako sumagot. Pinanood ko lang siyang itapon ang mga papel pabalik sa mesa. Ang mga ito ay nagliparan at dahan-dahang bumagsak sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang tunog ng mga papel na tumama sa semento ay tila isang hudyat ng nalalapit na pagkawasak. Bakit, Kohei? Akala ko ba ay ako ang nag-ayos ng lahat ng ito para sa iyo noong nagsisimula pa lang tayo? Mahinahon kong tanong, bagamat ang bawat himaymay ng aking puso ay nanginginig sa puot. Tumawa siya ng mapakla. Iyon ay noon kailangan pa kita. Pero ngayon, look at me. I'm a billionaire. I don't need a boring wife who smells like onions and laundry soap. I need someone who looks good on my arm. Someone who understands power. Hindi yung katulad mong nakakulong na sa nakaraan. Lumapit siya sa akin. Hinawakan ang aking baba ng mahigpit. Pinuwersa akong tumingin sa kanyang mga mata na puno ng kayabangan. Sa susunod na linggo, pagkatapos ng anniversary party, aayusin natin ang mga papel. I'll give you enough money para makabalik ka sa probinsya nyo. Huwag mo nang hintayin, nakaladkarin pa kita palabas. Padabog niyang binitawan ang aking muka at lumabas ng silid. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong library. Tila isang huling hatol. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Dahan-dahan, kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking apron. Ang lumang cellphone na akala niya ay sira na. Binuksan ko ang isang lihim na messaging app. Isang mensahe ang bumungad sa akin mula sa isang pangalan na matagal ko nang hindi naririnig. Sir Anton, ang aking dating mentor sa bangko. Mayumi, nakuha ko na ang impormasyong hiningi mo. Ang lahat ng accounts ng kumpanya ay nakapangalan pa rin sa ilalim ng joint authority nyo. At ayon sa batas, may karapatan kang i-freeze ang anumang outflow ng iyong pondo kung may hinala ng anomalya. Handa ka na ba? Ang aking mga daliri ay nanigas sa ibabaw ng screen. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Tumingin ako sa paligid ng library, ang mga aklat, ang mga dokumento, ang imperyong itinayo ko para sa isang lalaking walang utang na loob. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Ang bawat sakripisyo ko ay magkakaroon na ng katapat na singil. Ang aking kamay ay hindi na nanginginig. Nang itipa ko ang aking sagot. Simulan na natin. Gusto kong makita kung paano siya magiging hari sa gitna ng isang kahariang walang kahit isang kusing. Ngunit sa gitna ng aking determinasyon, isang anino ang gumalaw sa may pintuan. Ang anino ni Rhea na kanina pa pala nakikinig sa dilim ay dahan-dahang humaba patungo sa aking kinalalagyan. Alam na ba niya ang aking sikreto? O ito na ang pagkakataon para tuluyan niya akong ibaon sa hukay bago pa ako makabangon? Hindi lahat ng basura ay itinatapon agad, Mayumi. Ang iba, hinahayaang mabulok muna sa sulok
para mas masangsang ang amoy bago tuluyang walisin. Ang malat at pabulong na boses ni Rhea ay gumapang sa aking pandinig. Kasing lamig ng hanging dala ng aircon sa pasilyo. Nakatayo ako sa harap ng washing machine, hawak ang isang tumpok ng mga barong ni Kohei na kailangan kong plansahin para sa kanyang mga meeting. Ang bawat hibla ng tela ay tila naging pasanin sa aking mga balikat. Isang paalala ng tungkuling ginagampanan ko para sa isang lalaking hindi na ako kinikilala. Dahan-dahan akong lumingon. Doon, sa may pintuan ng laundry area, nakasandal si Rhea. Suot niya ang paborito kong silk scarf, ang kulay asul na telang binili ko sa aking unang sahod sa bangko. Isang bagay na may malalim na sentimental na halaga sa akin. Ngunit ngayon, nakapulupot ito sa kanyang leeg habang may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Bagay sa akin, di ba? Nakangising sabi niya habang hinahaplos ang tela. Sabi ni Kohei, masyadong maputla ang balat mo para sa ganitong kulay. Mas lumilitaw daw ang ganda ko rito. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init ng dugo sa aking mga pisngi. Ang scarf na yon ay hindi lang basta gamit. Ito ang simbolo ng aking pagsisikap bago ko pa nakilala ang pamilyang ito. Ngunit sa halip na sumabog, hinigpitan ko ang hawak sa barong na nasa aking kamay. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad. Lumilikha ng maliliit na marka ng sakit na nagsilbing angkla ko sa realidad. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Rhea. Alam nating dalawa kung bakit ka talaga narito. Ang boses ko ay mababa, puno ng karga ng mga gabing pilit kong ibinabao ng aking galit. Tumawa siya, isang tunog na parang pagkagasgas ng matalas na kuko sa isang pisara. Lumapit siya sa akin hanggang sa maamoy ko ang pabangong ibinigay ni Kohei sa kanya. Ang pabangong dati ay para sa akin lamang. Oh, I know exactly why I'm here, Mayumi. I'm here because you failed. Hindi mo kayang ibigay ang kailangan ni Kohei. Hindi mo kayang maging hot at exciting. And most importantly, hinawakan niya ang kanyang tiyan. Isang galaw na tila nanunukso. I can give him what you couldn't. A son. Isang tagapagmana ng imperyong ito. Ang bawat salita niya ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa aking puso. Ang kawalan ko ng anak ay ang pinakamalaking sugat na paulit-ulit na binubudburan ng asin ni Kohei at Doña Aurora sa loob ng 5 taon. Ngunit sa kabila ng paninikip ng aking dibdib, napansin ko ang isang bagay. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap nang sulyapan niya ang bulsa ng aking apron. Ang bulsa kung saan ko itinatago ang aking lihim na cellphone. Speaking of why you're here, pagpapatuloy niya, ang boses ay naging mas mapanganib. Napanaginipan ko na may nakita akong daga sa library kagabi. Isang dagang may hawak na cellphone at nakikipag-usap sa kung sino. Isang dagang mukhang may balak magnakaw sa sarili niyang bahay. Tinigasan ako sa aking kinatatayuan. Ang hanging lumalabas sa aking ilong ay naging mabigat. Nakita niya ako. Alam niyang may tinatago ako. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ng laundry area ay bumasag sa aking pag-asa. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mahinang ugong ng dryer. Isang tunog na tila nagpapaalala na ang oras ko ay unti-unti nang nauubos. Biglang dumating si Kohei. Nakita niya kaming dalawa na magkaharap. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Rhea. Ang mapanuyang ngiti ay napalitan ng mga luhang tila gripo na biglang bumukas. Kohei, mabuti at dumating ka. Hikbi ni Rhea habang tumatakbo patungo sa asawa ko. Pinagsasalitaan ako ng masama ni Mayumi. Sabi niya, kahit anong gawin ko, isang hamak na katulong lang daw ako at palalayasin niya ako kapag nakuha na niya ang lahat ng pera mo. Nanlisik ang mga mata ni Kohei sa akin. Hindi siya nagtanong. Hindi niya hiningi ang panig ko. Lumapit siya sa akin nang may mabibigat na hakbang na nagpayanig sa aking tapang. Masyado ka na talagang nagiging mapangahas, Mayumi. Akala mo ba hindi ko alam ang mga ginagawa mo? Pati ang buntis na babae, pinapatulan mo.
Sigaw niya habang dinuduro ako sa tapat mismo ng aking muka. Kohei! Nagsisinungaling siya. Siya ang, hindi ko natapos ang aking sasabihin dahil bigla niyang hinablot ang scarf sa leeg ni Rhea at itinapon ito sa aking paanan. Mula ngayon, wala ka ng karapatang humawak sa kahit anong gamit dito. Rhea, sa kanya na ang susi ng mini vault sa library. Doon mo itago ang mga kailangan mo. Ayaw kong may magnanakaw na umaaligid sa mga mahahalagang papel ko. Nanigas ang aking mundo, ang vault sa library. Doon nakatago ang mga orihinal na titulo ng lupa at ang mga selyo ng kumpanya na kailangan ko para sa aking plano. Ngayon, ang susi ay ibibigay niya sa babaeng nagnakaw na ng lahat sa akin. Pinanood ko silang maglakad palayo. Si Kohei, na nakaakbay kay Rhea, habang ang huli ay lumingon sa akin at nagpakita ng isang matamis at matagumpay na ngiti sa likod ng balikat ni Kohei. Naiwan akong mag-isa sa harap ng aking mga nilabhan. Ang asul na scarf ay nakasalampak sa sahig, na dumihan ng alikabok at luha. Ang bawat pangarap ko ay tila mga basahang pinipiga hanggang sa wala nang matirang patak ng pag-asa. Paano ko itutuloy ang laban kung ang huling pintong kailangan kong buksan ay tuluyan na nilang nilak at ang susi ay nasa kamay na ng aking mortal na kaaway? Ang pinakamasakit na uri ng paglimot ay hindi ang mawalan ng alaala, kundi ang harap-harapan kang itanggi ng taong naging mundo mo. Isang gabi ng pagdiriwang sa mansyon, ngunit para sa akin, ito ay gabi ng paglalamay sa huling bahagi ng aking pag-asa. Ang buong bahay ay amoy mamahaling pabalat ng pagkain at bulaklak. Nakasuot si Kohei ng kanyang pinakamagandang toksido habang si Doña Aurora ay tila isang reyna sa kanyang kumikinang na gown. At ako ang nasa kusina, tinitiyak na ang bawat platito ay makintab at ang bawat baso ay walang bahid ng daliri. Ilang araw bago ang gabing ito, lihim kong inayos ang mga dokumento para sa proyektong Emerald Heights. Nakita ko sa basurahan ang mga draft ni Kohei na punong-puno ng maling kalkulasyon. Kung hinayaan ko yon, tiyak na babagsak ang kumpanya sa loob ng isang buwan. Kaya kahit masakit ang aking mga mata, magdamag kong itinuwid ang mga numero, inayos ang legal na butas sa kontrata, at palihim na isiningit ang tamang kopya sa kanyang folder bago siya pumasok sa opisina. At ngayon, nakuha niya ang deal, ang pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng kanyang kumpanya. Congratulations, Kohei! You are truly a genius! Boses iyon ng isa sa kanyang mga kasosyo na umaalingaw-ngaw hanggang sa kusina. Salamat! Pinaghirapan ko ang deal na ito ng mag-isa. Walang tulog, walang pahinga. Iyon ang puhunan ko para marating ang tuktok. Sagot ni Kohei na may kasamang mayabang na tawa. Napatigil ako sa pagpupunas ng baso. Mag-isa? Ang mga gabing ako ang nagtitimpla ng kape niya habang binubuo ko ang financial model para sa proyektong yon. Ang mga oras na ginamit ko ang aking mga koneksyon sa bangko para mapabilis ang approval ng kanyang loan. Lahat ba iyon ay naglaho na lang sa kanyang isipan? Biglang pumasok si Rhea sa kusina. May dalang walang lamang pitsel. Huminto siya sa harap ko. Ang kanyang muka ay puno ng pangungutya habang inaayos ang kanyang buhok. Narinig mo yon, di ba? Genius daw si Kohei. Sabi niya sa akin kanina, ikaw lang daw ang pabigat sa kanya. Na kung hindi dahil sa mga utang na loob niya sa pamilya mo noon, matagal ka na niyang pinalitan dahil wala ka naman daw na itutulong sa negosyo. Bulong ni Rhea, ang boses ay parang lason na dahan-dahang pumapasok sa aking sistema. Hindi ako sumagot, ngunit naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Lumabas ako ng kusina para ihatid ang dagdag na pagkain at saktong tumapat ako sa malaking telebisyon sa sala kung saan may live interview ang isang sikat na business reporter kay Kohei. Mr. Kohei, marami ang nagtataka. Sino nga ba ang nasa likod ng tagumpay mo? Mayroon bang isang espesyal na babae na nagbibigay sa iyo ng lakas at gabay sa mga ganitong kalaking desisyon? Tanong ng reporter. Tumingin si Kohei sa kamera
Ang kanyang nangiti ay tila napaka-inosente, ngunit ang kanyang mga salita ay tila mga palasong tumuhog sa aking lalamunan. Ang totoo niyan, ang aking ina, si Doña Aurora, ang aking inspirasyon, at syempre, ang aking assistant na si Rhea na laging nasa tabi ko para tulungan ako sa mga teknikal na aspeto ng trabaho. Sila ang mga utak sa likod ng Emerald Heights. Huminto ang reporter. Ang inyong asawa? Si Mayumi. Ano po ang naging papel niya sa tagumpay na ito? Nagkaroon ng maikling katahimikan. Nakita ko ang pag-ismid ni Kohei bago siya sumagot ng walang pag-aalinlangan. Si Mayumi? Well, siya ang nag-aasikaso ng bahay. Siya ang nagsisiguro na laging may pagkain sa mesa at maayos ang mga labahin. In short, she's just a plain housewife. Wala siyang kinalaman sa mundo ng negosyo. Masyadong komplikado ang Emerald Heights para sa isang katulad niya. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa aking buong pagkatao. Plain housewife? Ang babaeng nagtapos ng magna cum laude, ang dating bituin ng banking industry na tinalikuran ang lahat para lang itayo ang kanyang pangarap. Itinuring na lamang na tagalaba at tagaluto sa harap ng buong mundo. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Ang platong hawak ko ay dahan-dahang dumulas sa aking mga daliri at ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay tila ang tunog ng huling hibla ng aking pasensya na tuluyan ng naputol. Ang pagkain ay kumalat sa mamahaling carpet, katulad ng kung paano kinalat at niyurakan ni Kohei ang aking dangal. Agad na lumapit si Doña Aurora, hindi para itanong kung ayos lang ako, kundi para ipahiya ako sa harap ng kanyang mga bisita. Napakalampaya mo talaga, Mayumi. Pati simpleng paghawak ng plato, hindi mo magawa? Tama nga si Kohei, pambahay ka lang talaga. Sigaw niya habang itinuturo ang kalat. Tumingin ako kay Kohei. Nakita niya ako. Nakita niya ang sakit sa aking mga mata, ang panginginig ng aking labi. Ngunit imbes na lumapit, tinalikuran niya ako at muling nakipagtawanan sa kanyang mga bisita. Tila ba isa lamang akong dumi sa sahig na kailangang walisin. Sa gitna ng hiyaw ni Doña Aurora at ng mapanuyang tingin ni Rhea, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa aking isipan. Ang Emerald Heights na ipinagmamalaki ni Kohei? May isang maliit na detalye akong sadyang hindi itinama sa huling pahina ng kontrata. Isang detalye tungkol sa ownership rights na tanging ako lang ang nakakaalam kung paano babasahin. Habang nakaluhod ako para pulutin ang mga basag na piraso ng plato, isang pangako ang binuo ko sa aking sarili. Kung ang tingin niya sa akin ay tagalinis lang ng bahay, lilinisin ko ang bawat bahagi ng kanyang buhay hanggang sa wala nang matira kahit isang kusing sa kanyang pangalan. Ngunit paano ko maisasagawa ang huling hakbang kung sa mismong gabing ito, balak na pala ni Kohei na ihain sa akin ang mga dokumento para sa aming legal separation bago pa man pumutok ang anomalya sa kumpanya. Ang katahimikan sa loob ng mansyong ito ay hindi kapayapaan, kundi ang mabigat na hininga ng isang unti-unting namamatay na pag-ibig. 2:00 na ng madaling araw, ang buong bahay ay balot na ng kadiliman, maliban sa maliit na liwanag mula sa laundry area kung saan ako naroroon. Sa harap ko ay ang tumpok ng mga damit ni Kohei na kailangang matuyo bago mag-umaga. Ang tunog ng umiikot na washing machine ay tila isang kumpas ng orasan na nagbibilang ng natitira kong oras sa lugar na ito. Ngunit sa ilalim ng mga puting tuwalya sa aking basket, nakatago ang aking lumang laptop, ang tanging katuwang ko sa pagbuo ng aking kalayaan. Sa loob ng 5 taon, hinayaan ko si Kohei na maniwala na ang lahat ng kinikita ng kumpanya ay napupunta sa kanyang mga personal na account. Ang hindi niya alam, bilang isang dalubhasa sa banking, ay naglagay ako ng mga safety valves sa bawat malaking transaksyon. Ang mga komisyong itinuturing niyang expenses ay dahan-dahan kong inilihis sa isang offshore account na tanging pangalan ko lang ang nakatala. Ang bawat pindot ko sa keyboard ay tila isang hakbang palayo sa impyernong ito.
Ang lamig ng pawis sa aking batok ay tila yelo na gumagapang habang tinitingnan ko ang lumalaking balanse sa aking screen. Sapat na ito. Sapat na ito para makapagsimula akong muli. Malayo sa mapanghusgang mata ni Doña Aurora at sa malanding tawa ni Rhea. Just a few more clicks, Mayumi. Malapit na, bulong ko sa aking sarili. Ang aking mga mata ay namumula na sa puyat at pagod. Biglang tumigil ang tunog ng washing machine. Sa gitna ng biglaang katahimikan, narinig ko ang mahinang yabag ng mga paa mula sa pasilyo. Papunta ito sa direksyon ko. Agad kong isinara ang laptop at mabilis na itinago ito sa ilalim ng mga basang damit. Ang aking puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng aking dibdib. Kumuha ako ng isang basang tuwalya at nagpanggap na pinipiga ito ng maigi, kahit na ang aking mga kamay ay nanginginig sa takot. Bumukas ang pinto. Si Kohei. Amoy alak siya at gusot-gusot ang kanyang suot na polo. Tumingin siya sa akin ng may halong gulat at pagkairita. Ano pang ginagawa mo rito? Bakit gising ka pa? Tanong niya. Ang boses ay paos at puno ng pagmamataas. Tinapos ko lang ang mga labahin mo, Kohei. Sabi mo, ay kailangan mo ito para sa meeting mo bukas ng umaga. Mahinahon kong sagot. Bagamat ang bawat hibla ng aking pagkatao ay gustong sumigaw. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapaliit sa espasyo sa paligid ko. Huminto siya sa harap ng basket kung saan nakatago ang laptop. Tiningnan niya ang tumpok ng mga damit ng matagal na tila may napapansin siyang hindi tama. Bakit parang balisa ka? At anong ginagawa ng laptop na yan sa ilalim ng mga polo ko? Malamig niyang tanong, nanigas ang aking mundo. Nakita niya ang isang sulok ng laptop na hindi ko maayos na naitago dahil sa pagmamadali. Ang hanging lumalabas sa aking ilong ay tila naging apoy sa init. Ah, iyan ba? Sira na yan, Kohei. Balak ko sanang itapon na, pero tinitingnan ko kung may mga lumang litrato pa tayong naitago roon. Para sana, sa anniversary natin. Pagsisinungaling ko, ang aking boses ay bahagyang pumiyok sa dulo. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Litrato? Napaka-sentimental mo talaga, Mayumi. Iyan ang problema sa'yo. Laging nakatingin sa nakaraan. Sabi ko naman sa'yo, basura na ang lahat ng yon. Yumuko siya at iniabot ang kanyang kamay para kunin ang laptop mula sa basket. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Kung mabubuksan niya iyon at makikita ang mga bank transfer na ginagawa ko, hindi lang ang aking plano ang magigiba. Pati ang buhay ko ay maaaring manganib. Hinigpitan ko ang hawak sa basang tuwalya. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad hanggang sa makaramdam ako ng hapdi. Handa na akong sumigaw o gumawa ng ingay para lamang maantala siya. Ngunit bago pa man mahawakan ng kanyang mga daliri ang gadget, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na kalabog mula sa kusina. Kohei! Babe! Tulong! Boses yon ni Rhea, puno ng takot at tila nasasaktan. Agad na napatayo si Kohei at lumingon sa direksyon ng kusina. Nang walang sabi-sabi ay tinalikuran niya ako at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang kerida. Iniwan ang laptop na muntik na niyang mahawakan. Napasandal ako sa pader. Ang aking mga tuhod ay tuluyan ng nanghina at napaupo ako sa sahig. Ang bawat hininga ko ay tila isang pasasalamat sa langit, ngunit alam ko na hindi ito magtatagal. Ang swerte ko ay nauubos na. Dahan-dahan kong kinuha ang laptop at niyakap ito ng mahigpit sa aking dibdib. Ito na ang huling babala. Kailangan ko ng bilisan. Kailangan ko ng kumilos bago pa ang aksidente ni Rhea ay maging mitya ng aking tuluyang pagbagsak. Ngunit ano ang nakita ni Rhea sa kusina na naging dahilan ng kanyang pagsigaw? At totoo nga bang aksidente ang lahat? O isa lamang itong paraan para makuha ang atensyon ni Kohei at tuluyan akong huliin sa aking ginagawa?
Ang bawat basong inilalapag ko ay tila isang piraso ng aking dangal na dahan-dahang nadudurog sa ilalim ng kanilang mga paang mayayabang. Naghari ang amoy ng mamahaling alak at ang usok ng imported na tabako sa loob ng malawak na dining room. Sa gitna ng mahabang mesa na gawa sa nara, nakaupo ang mga tinaguriang buwaya ng industriya, ang mga business partners ni Kohei na tanging pera at kapangyarihan lang ang kinikilala. Sa tabi ni Kohei, nakasuot ng pulang gown na hapit sa katawan, ay si Rhea. Ang kanyang tawa ay kasing tingkad ng suot niyang alahas, habang ako ay abala sa pag-iikot, bit-bit ang mabigat na tray ng pagkain. Mayumi, pakiserve naman ng kape sa mga bisita. Huwag kang tatayo riyan na parang dekorasyong luma at maalikabok. Utos ni Kohei nang hindi man lang ako tinitingnan. Ang kanyang boses ay puno ng formalidad na tila ba ako ay isang estrangherong binabayaran lang para magsilbi. Lumapit ako sa isang matandang negosyante, si Mr. Valdez. Habang ibinubuhos ko ang mainit na likido sa kanyang tasa, naramdaman ko ang mapanuring tingin ng kanyang asawa. Siya ba ang asawa mo, Kohei? Akala ko ay bago ang chief accountant mo. Tanong ng asawa ni Mr. Valdez, sabay sulyap sa aking simpleng ayos na malayo sa kinang ng mga tao sa mesa. Bago pa makasagot si Kohei, mabilis na sumingit si Doña Aurora. Ang boses ay puno ng mapait na tamis. Ah yes, my daughter-in-law is very traditional. Gusto niya ay siya mismo ang nag-aasikaso sa bahay. Sayang nga ang pinag-aralan, pero baka dito talaga siya bagay. Sa kusina, nagkaroon ng mahinang hagikgikan sa paligid. Ang bawat tawa nila ay tila mga latigo na humahagupit sa aking likuran. Tiniis ko ang lahat. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad, tila isang robot na walang nararamdaman, hanggang sa mapansin ko ang isang dokumentong nakalapag sa tabi ni Kohei. Iyon ang technical annex ng Emerald Heights. Alam niyo, Mr. Valdez, pagmamalaki ni Kohei, ang interest rates at amortization schedule ng proyektong ito ay idinisenyo ko para masiguro ang maximum profit sa loob lang ng 3 taon. Walang bangko ang makakatanggi sa ganitong katalinuhan. Tiningnan ni Mr. Valdez ang papel at kumunot ang noo. Interesting. Pero paano ang clause sa page 12? Parang may butas sa ownership transfer kapag nagkaroon ng default. Natigilan si Kohei. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam ko ang sagot. Alam kong ang butas na yon ang siyang magiging mitya ng kanyang pagbagsak dahil ako ang sadyang naglagay niyon. Pero imbes na tumingin sa akin, bumaling si Kohei kay Rhea. Rhea, explain this to them. Di ba ikaw ang tumulong sa akin dito? Utos ni Kohei. Ang boses ay puno ng pag-asa. Namutla si Rhea. Ang kanyang mga labi, na kasing pula ng mansanas, ay bahagyang nanginig. Iyon po. Ang ibig sabihin niyon ay, ano? Sa gitna ng nakakabinging katahimikan at ng lumalalang pagdududa sa mukha ng mga negosyante, dahan-dahan kong inilapag ang huling tasa ng kape. Isang pagkakataon ito para ipahiya sila, pero nanatili akong tahimik. Pinanood ko ang pagkapahiya ni Kohei, ang pagpatak ng pawis sa kanyang noo, habang pilit na nag-iimbento ng sagot ang kanyang kirida. Ngunit hindi hinayaan ni Rhea na matapos ang gabi nang siya ang talunan. Bigla siyang tumayo, hinawakan ng kanyang tiyan, at dahan-dahang napaupo muli habang humihingi ng paumanhin. Pasensya na po. Medyo nahihilo lang ako. Alam niyo na, ang hirap pala ng kalagayan ko ngayon. Pabulong, pero sapat na malakas para marinig ng lahat ang sinabi ni Rhea. Agad na napatayo si Doña Aurora at lumapit sa kanya. Rhea, Hija, sabi ko naman sa'yo, huwag kang masyadong magpapagod. Kohei, kailangan nang magpahinga ng mag-ina mo. Tila isang bomba na sumabog ang katahimikan sa dining room. Ang mga bisita ay nagpalitan ng makabuluhang tingin. Tumingin sa akin si Kohei, hindi nang may pagsisisi,
kundi ng may hamon. Narinig niyo naman ng mama, sabi ni Kohei sa mga bisita habang nakangisi. I guess we have more to celebrate tonight than just a business deal. May bagong tagapagmana na ang pamilya ko. Naramdaman ko ang paglamig ng buong katawan ko. Ang bawat ugat sa aking ulo ay tila puputok sa tindi ng presyon. Ang sakit na naramdaman ko sa mga nakaraang araw ay wala pa sa kuko ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Ang harap-harapang pag-amin ng kanyang pagtataksil at ang bunga nito sa gitna ng maraming tao. Inayos ko ang aking pagkakatayo. Tiningnan ko si Rhea na ngayon ay nakasandal sa balikat ni Kohei. Tila isang reynang kakarampot pa lang ang korona. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa akin, puno ng tagumpay at lason. Mayumi, pakiligpit na ang mga pinagkainan at pakidalhan si Rhea ng gatas sa kwarto. Kailangan niyo ng baby namin. Ang utos ni Kohei ay tila isang huling pako sa aking krus. Dahan-dahan akong tumalikod. Ang tray sa aking kamay ay tila naging kasing gaan ng bula dahil sa sobrang manhid ng aking nararamdaman. Pero bago ako makapasok sa kusina, narinig ko ang bulong ng isa sa mga asawa ng negosyante. Kawawang babae. Pagkatapos pakinabangan, gagawing yaya ng anak sa labas. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan habang nakatitig ako sa madilim na sulok ng kusina. Ngunit sa gitna ng aking pagkawasak, isang bagong balita ang pumasok sa aking isipan. Kung totoo ngang buntis si Rhea, may isang bagay silang hindi alam. Isang lihim na tanging kaming dalawa lang ni Kohei ang nakakaalam mula pa noong unang taon ng aming kasal. Isang lihim na maglalantad kung gaano kalaki ang kasinungalingang binuo ni Rhea para lamang makuha ang korona. Totoo nga bang buntis si Rhea? O ito na ang huling barahan na gagamitin niya para tuluyan akong sipain sa labas ng buhay ni Kohei bago ko pa mailunsad ang aking huling pag-atake? Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang malaman mong niloloko ka, kundi ang makita silang nagdiriwang sa ibabaw ng mga pangarap na ikaw mismo ang nagtanim at nagbasa ng iyong sariling dugo. Maaga pa lang ay maingay na ang mansyon. Naririnig ko ang tawanan ni na Doña Aurora at Rhea sa may garden habang si Kohei ay abala sa pakikipag-usap sa telepono. Halatang masigla dahil sa tagumpay ng kumpanya at sa balita ng pagbubuntis ng kanyang kerida. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang baso ng mainit na gatas na inutos ni Kohei na ihanda ko para kay Rhea. Habang naglalakad ako patungo sa kanila, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng lamig na gumagapang sa aking likuran. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa isang lihim na tila isang buhay na bomba na naghihintay na sumabog. 3 taon na ang nakalilipas, lihim kaming nagpasuri sa doktor dahil hindi kami magkaanak. Ang resulta? Si Kohei ay baog. Ang kanyang sperm count ay halos 0 dahil sa isang komplikasyon noong siya ay bata pa. Upang protektahan ang kanyang marupok na pride bilang lalaki, itinago ko ang katotohanan at hinayaan kong isipin ng lahat, maging ng kanyang ina, na ako ang may problema. At ngayon, heto si Rhea umaasang buntis sa anak ni Kohei. Gusto kong tumawa ng malakas sa gitna ng aking hinagpis, ngunit pinili kong manatiling tahimik. Ito na ang gatas mo, Rhea. Malamig kong sabi habang inilalapag ang baso sa maliit na mesa sa tapat niya. Tumingin sa akin si Rhea. May mapanuring ang ngiti. Salamat, Mayumi. Siguraduhin mo lang na malinis ang baso, ha? Baka may kung anong laso nang ihalo mo riyan dahil sa galit mo sa amin. Huwag kang mag-alala, Rhea. Hindi ko kailangang gumamit ng lason para tapusin ang palabas na ito. Pabulong kong sagot. Sapat na para siya lang ang makarinig. Bago pa makasagot si Rhea, lumapit si Kohei na may hawak na isang makapal na brown envelope. Ang kanyang mga mata ay walang kahit kaunting emosyon nang itapon niya ito sa aking harap. Ang tunog ng envelope na tumama sa mesa ay tila tunog ng isang pinto na tuluyan ng isinara sa aking muka. Sign this, Mayumi. It's a voluntary separation agreement.
Isinusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa kumpanya at sa bahay na ito. Inilagay ko na rin dyan na hindi ka maghahabol ng kahit isang kusing. Malamig na utos ni Kohei. At bakit ko gagawin iyon, Kohei? Ako ang nagpatakbo ng pananalapi ng kumpanya mo. Kalahati ng Emerald Heights ay pag-aari ko. Sagot ko, ang aking boses ay matatag kahit na ang aking puso ay tila dinudurog. Tumawa si Doña Aurora, isang tunog na puno ng lason. Kalahati? Hampas lupa ka lang nang pumasok ka rito, Mayumi. Huwag mong kalimutan na nagnakaw ka ng alahas ng pamilya ko. Kung hindi ka pipirma riyan, ipapakulong ka namin. Hindi ako pipirma sa kasunduang ito nang wala akong nakukuhang hustisya. Matigas kong sagot habang tinititigan si Kohei. Dito na nawalan ng pasensya si Kohei. Lumapit siya sa akin, hinablot ang aking braso ng napakahigpit, sapat na para maramdaman ko ang sakit sa aking mga buto. Wala kang makukuhang kahit ano. Magnanakaw ka, baog ka, at wala kang silbing asawa. Layas. Kinaladkad niya ako patungo sa pintuan ng mansyon. Sinubukan kong kumalas, ngunit masyadong malakas ang kanyang kapit. Ang bawat hakbang ko palayo sa loob ng bahay ay tila pagpunit sa natitirang bahagi ng aking dignidad. Binuksan niya ang malaking pinto ng mansyon at walang awa niya akong itinulak palabas. Kasabay ng aking pagbagsak sa semento ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang lamig ng tubig na tumama sa aking katawan ay hindi kasing lamig ng puso ng lalaking pinaglaanan ko ng aking kabataan. Ang aking maliit na maleta, na lihim na palang inihanda ni Rhea, ay itinapon din sa aking tabi. Nabuksan ito at kumalat ang aking mga simpleng damit sa basang daan. "Huwag ka nang babalik dito, Mayumi. Wala ka ng lugar sa buhay ko." Sigaw ni Kohei bago niya isinara ang malaking pinto na sinundan ng tunog ng paglock ng bakal na gate. Nakaluhod ako sa gitna ng ulan, basa, marumi, at nag-iisa. Ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa aking mga luha. Narinig ko ang tawanan ni Rhea at Doña Aurora mula sa bintana sa ikalawang palapag habang pinapanood nila ang aking pagkaaba. Dahan-dahan akong tumayo. Pinunasan ko ang aking muka. Ang aking katawan ay nanginginig sa lamig. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang apoy na nagsimulang magliyab. Kinuha ko ang aking cellphone na nakabalot sa plastik sa loob ng aking bulsa. Ang cellphone na naglalaman ng lahat ng financial data ng kumpanya at ang ebidensya ng katotohanan tungkol sa pagkatao ni Kohei. Tumingala ako sa langit. Hinayaang hugasan ng ulan ang huling bakas ng aking kahinaan. Sila ang nagtapon sa akin sa putikan, ngunit hindi nila alam na doon ako mas lalong lalakas. Ngunit paano ko sisimulan ang aking pagganti kung sa mga sandaling ito, wala akong matuluyan at ang lahat ng aking mga bank account ay pansamantala ring nalock dahil sa kasong isinampa ni Doña Aurora laban sa akin? Ang bawat patak ng ulan na humuhugas sa aking dumi ay tila mga luhang hindi ko na kayang ilabas. Dahil ang pusong durog ay wala nang natitirang tubig para sa pighati. Nakatitig ako sa malabo at amoy-amag na kisame ng isang maliit na silid sa isang luma at murang paupahan sa gilid ng Maynila. Ang tunog ng tulo ng tubig mula sa tumatagas na bubong na unti-unting pumupuno sa isang plastik na balde ay tila isang malungkot na orasan na nagpapaalala sa akin kung gaano ako kababa bumagsak. Nilalamig ako. Ang manipis na kumot na binigay ng matandang landlady ay hindi sapat para pawiin ang panginginig ng aking mga buto, ngunit mas matindi ang panginginig ng aking kaluluwa kapag naaalala ko ang halakhak ni Doña Aurora habang isinasara ang gate ng mansyon. 5 taon. 5 taon akong nagpakahirap para bigyan sila ng marangyang buhay, pero nauwi ako sa isang silid na mas maliit pa sa walk-in closet ni Rhea. Hinaplos ko ang aking mga daliri na namumuti sa lamig. Ang mga kamay na ito ang nag-ayos ng mga milyong-milyong kontrata ng kumpanya. Pero ngayon ay hindi ko man lang kayang makabili ng mainit na kape. Isang mapait na alaala ang sumagi sa isip ko
habang nakatingin sa basag na salamin sa dingding. Naalala ko noong bagong kasal pa lang kami ni Kohei. Ako ang nagbayad ng unang down payment para sa kanyang opisina gamit ang lahat ng aking naipon mula sa bangko. Sabi niya noon, ako ang kanyang swerte. Sabi niya, wala siyang mararating kung wala ako. Ngayon, ang swerte niya ay itinatapon na parang basurang nakakasagabal sa kanyang bagong buhay. Dahan-dahan akong bumangon at kinuha ang aking lumang laptop mula sa maleta. Sa kabila ng basang damit at pagod na katawan, ang aking isipan ay nagsimulang mag-apoy. Binuksan ko ang isang lumang database na tanging ako lang ang may access, ang back-end server ng financial system ng kumpanya ni Kohei. Doon ko nakita ang katotohanan. Ang proyektong Emerald Heights ay nakasandal sa isang napakalaking loan mula sa aking dating bangko. At ang loan na yon ay may isang kondisyon, ang pirma ng Chief Financial Officer na nakatala sa kontrata. Walang iba, kundi ako. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Akala ni Kohei ay tinalikuran ko na ang aking career, pero hindi niya alam na sa ilalim ng batas at ng mga dokumento ng bangko, ako pa rin ang may hawak ng susi ng kanyang kaban. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Sir Anton. Pagkalipas ng ilang ring, sumagot ang pamilyar at baritonong boses ng aking dating mentor. Mayumi? Is it really you? Balita ko ay napatigil si Sir Anton. Tila nag-aalinlangan. Sir Anton, totoo ang mga balita. Wala na ako sa mansyon, pero hindi ako tumawag para humingi ng awa. Ang boses ko ay naging kasing lamig ng bakal. Kailangan ko ang tulong mo para sa Emerald Heights, ang loan agreement na pinirmahan ni Kohei noong nakaraang buwan. Gusto kong i-trigger ang audit clause. Narinig ko ang mahabang buntong hininga ni Sir Anton sa kabilang linya. Mayumi, alam mo ang ibig sabihin niyan. Kapag ginawa natin iyon, mag-freeze ang lahat ng funds ng kumpanya habang isinasagawa ang investigasyon. Walang sweldo, walang construction, walang pondo. Iyon mismo ang gusto ko, sir. Gusto kong makita kung gaano katibay ang kaharian ni Kohei kapag ang pundasyon nito ay biglang naglaho. Sagot ko habang nakatingin sa tulo ng ulan sa labas ng bintana. Handa ka na ba sa gulo na idudulot nito? Baka balikan ka nila, Mayumi. Paalala ni Sir Anton. Sir Anton, matagal na akong nasa gulo. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magiging bagyo sa gitna ng kanilang katahimikan. Ang aking mga mata ay tumigas. Tila nawala na ang lahat ng bakas ng pagiging mapagtiis na asawa. Bago ko ibaba ang telepono, narinig ko ang huling salita ni Sir Anton. Sige Mayumi, bukas na bukas din, sisimulan na natin ang financial trap. Isang pindot mo lang sa dokumentong ipadadala ko sa email mo. Magiging abo ang lahat ng ipinagmamalaki ni Kohei. Ibinaba ko ang cellphone at humiga muli sa malamig na kama. Sa gitna ng dilim at ng amoy ng amag, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Ang bawat sakripisyo ko ay magkakaroon na ng katapat na singil. Ngunit sa gitna ng aking paghahanda, isang hindi inaasahang mensahe ang pumasok sa aking screen mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko kung nasaan ka, Mayumi, at alam ko rin ang lihim na itinatago mo tungkol sa pagkabaog ni Kohei. Kung ayaw mong mapahamak, huwag mong ituloy ang plano mo. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? Si Rhea ba? O may iba pa bang nanonood sa dilim na may sariling layunin sa pagbagsak ng aming pamilya? Ang katotohanan ay isang sandata. Pero sa kamay ng isang kaaway, ito ay nagiging bitag na dahan-dahang sumasakal sa iyong huling hininga ng pag-asa. Nanginginig ang aking mga daliri habang nakatitig sa screen ng aking cellphone. Ang mensaheng yon mula sa hindi kilalang numero ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa gitna ng madilim na silid na aking inuupahan. Paano nila nalaman? Sa loob ng 3 taon, dinala ko ang lihim ng pagkabaog ni Kohei na parang isang krus.
Tiniis ang bawat pangungutya ni Doña Aurora na ako ay tuyot na lupa dahil lamang sa pagmamahal ko sa pride ng aking asawa. Pero ngayon, ang mismong sakripisyong yun ang ginagamit para ibaon ako sa limot. Hindi pa ako nakakabawi sa gulat nang makarinig ako ng malalakas na katok sa pinto ng aking paupahan. Ang tunog ng kahoy na tila mababasag ay nagpatayo ng balahibo sa aking batok. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga tuhod ay nanghihina at binuksan ang kalawanging trangka ng pinto. Doon, sa gitna ng madilim at amoy basurang pasilyo, nakatayo si Rhea. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na dress at salamin na tila ba bibisita siya sa isang burol. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking insulto sa kahirapang kinalalagyan ko ngayon. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay sumasapaw sa amoy ng amag at ulan sa paligid. Mayumi darling, so dito ka na pala nabubulok? Ang kanyang boses ay puno ng pait at tamis. Isang himig na nagpapangit-ngit sa aking mga ngipin. I must say, bagay sa iyo ang lugar na ito. Amoy basura, katulad ng reputasyon mo ngayon. Anong ginagawa mo rito, Rhea? Hindi pa ba sapat na nakuha mo na ang lahat? Ang boses ko ay paos, ngunit may lalim ng puot na hindi ko na maitago. Pumasok siya sa loob nang hindi nagpapaalam. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalim na tunog sa maruming semento. Tiningnan niya ang aking maliit na kama at ang balde ng tulo ng ulan nang may pandidiri. I'm here to give you a choice, Mayumi. Anya habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang salamin. Alam ko na alam mo ang tungkol sa kondisyon ni Kohei. And yes, I sent that message. Alam ko ring balak mong gamitin yon para sirain ang pregnancy ko. Lumapit siya sa akin hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking pisngi. But here's the thing, sino ang papaniwalaan ni Kohei? Isang asawang pinalayas dahil sa pagnanakaw at kawalan ng silbi o ang babaeng nagdadala ng kanyang pangarap? Kayang-kaya kong sabihin na ikaw ang gumawa-gawa ng medical records na yon para lang paghiwalayin kami. I can make you look like a crazy, bitter ex-wife. Bakit mo ito ginagawa, Rhea? Kung mahal mo talaga si Kohei, bakit mo siya lolokohin ng ganito? Tanong ko. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad hanggang sa makaramdam ako ng hapdi. Tumawa si Rhea, isang mahaba at nakakangilong tawa na umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Love? Mayumi, don't be so naive. In this world, you don't marry for love, you marry for a throne. At dahil ikaw ang nagdisenyo ng trono ni Kohei, kailangan kitang tuluyang alisin para ako ang maupo roon. Kinuha niya ang isang pirasong papel mula sa kanyang bag at inilapag sa mesa. Ito ay isang dokumento na nagsasabing inaamin ko ang pagnanakaw ng mga alahas at nangangako akong hindi na kailanman lalapit sa kanila kapalit ng isang maliit na halaga ng pera. Pirmahan mo yan at mananatiling lihim ang pagkabaog ni Kohei. Hahayaan kitang mabuhay ng tahimik. Pero kapag itinuloy mo ang audit sa kumpanya at sinubukan mong ilantad ang tungkol sa akin, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo bago pa man lumabas ang katotohanan. Banta niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang ahas. Tumingin ako sa papel at pagkatapos ay sa kanya. Sa mga sandaling iyon, napansin ko ang isang maliit na detalye. Isang marka sa kanyang leeg na pilit itinago ng concealer, isang hiki na hindi kailanman magagawa ni Kohei dahil wala siya sa bahay kagabi ayon sa balita ni Sir Anton. At ang amoy na kumakapit sa kanyang scarf, hindi yun ang pabalat ng pabango ni Kohei. Iyon ay amoy ng matapang na tabako na tanging ang arch-rival ni Kohei sa negosyo ang gumagamit, si Mr. Javier. Isang kilabot ang gumapang sa aking katawan. Hindi lang pala si Kohei ang niloloko ni Rhea. Ginagamit niya ang kaaway ni Kohei para pabagsakin ang kumpanya mula sa loob, habang ginagawa niyang panakip-butas ang pagbubuntis niya. Hindi ako pipirma, Rhea. Mahinahon kong sabi. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Dahil alam ko na kung sino ang tunay na ama
ng dinadala mo. At hindi si Kohei iyon. Nanigas si Rhea sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang ekspresyong puno ng gulat at panganib. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang nagbabadyang bagyo. "You have no proof, Mayumi," pabulong niyang sabi, pero bakas ang takot sa kanyang tono. "Wala pa ngayon. Pero katulad ng bawat financial record na inayos ko, laging may bakas na naiiwan ng isang magnanakaw." Sagot ko habang diretso siyang tinititigan sa mata. Dahil sa galit, mabilis na iniangat ni Rhea ang kanyang kamay para sampalin ako. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis ko siyang nahawakan sa pulsuhan. Hinigpitan ko ang aking kapit. Ipinaparamdam sa kanya ang lahat ng sakit na tiniis ko sa loob ng 5 taon. Layas. Ang aking utos ay maikli, ngunit puno ng awtoridad. Padabog na kumalas si Rhea at mabilis na lumabas ng aking silid. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa pasilyo, lumingon siya nang may kasamang huling banta. "Enjoy your last days of freedom, Mayumi. Dahil pagkatapos ng party bukas, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikang pangalan." Naiwan akong mag-isa, nanginginig ang buong katawan habang nakasandal sa pinto. Ang laban ay hindi na lang tungkol sa pera o kumpanya. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng mismong lalaking naging dahilan ng aking paghihirap at ang kailangang pagpili. Hahayaan ko ba siyang mabulok sa kamay ng isang ahas? O ililigtas ko siya para lamang ako mismo ang kumuha ng hustisyang nararapat sa akin? Paano ko gagawin ang susunod na hakbang kung sa bawat galaw ko, ang banta ng kulungan ay tila isang aninong laging nakasunod? Ang bawat hakbang sa pulang alpombra ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pangarap na ninakaw. Ngunit sa gabing ito, ang bawat kislap ng bumbilya ay magsisilbing saksi sa isang pagbagsak na hindi nila kailanman malilimutan. Nakatayo ako sa labas ng Grand Ballroom ng isang marangyang hotel, nakatago sa likod ng isang malaking haligi ng marmol. Hindi ako imbitado. Sa katunayan, ayon sa batas ng pamilyang yon, ako ay isang kriminal na nagtatago. Pero narito ako, suot ang isang simpleng itim na damit at isang abot-kayang wig para hindi agad makilala. Habang pinapanood ko ang mga mararangyang sasakyang humihinto sa harap ng lobby, naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na dumadaloy sa aking mga ugat. Sa loob ng ballroom, naririnig ko ang marahang tugtog ng biolin at ang ingay ng mga tawanan. Ito ang ika-5 anibersaryo ng kumpanyang itinayo ko mula sa wala. Sa gabing ito, balak ni Kohei na formal na ilunsad ang Emerald Heights, ang proyektong maglalagay sa kanya sa rurok ng tagumpay. Pero sa bawat palakpakan na naririnig ko, isang bahagi ng aking puso ang dahan-dahang tumitigas. Sinuot ko ang aking earphones at binuksan ang livestream ng kaganapan sa aking cellphone. Doon ko nakita si Kohei. Mukhang napakagwapo niya sa kanyang puting tuxedo habang nakaakbay sa kanya si Rhea na tila isang reyna sa kanyang kumikinang na gown. Sa tabi nila, si Doña Aurora ay parang isang emperatriz na wala ng ibang kinikilala. Ang kislap ng mga diamante sa leeg ni Rhea ay tila mga bituin na kumukutya sa aking kahirapan. Tonight is not just about a project. Ang boses ni Kohei ay umalingaw-ngaw sa speakers ng ballroom, puno ng kayabangan at puot, na nakatago sa likod ng formalidad. Tonight is about legacy. It's about leaving behind the dead weight of the past and embracing a future built on true partnership and love. Nakita ko ang pagdampi ng labi ni Kohei sa kamay ni Rhea. Isang masakit na alaala ang bumalik sa akin. Ang aming sariling kasal. Ang mga pangako niyang hinding-hindi niya ako bibitawan. Ngunit ngayon, ang mga pangakong yon ay tila mga tuyong dahon na tinangay na ng hangin. Napahigpit ang hawak ko sa aking cellphone hanggang sa maramdaman ko ang panginginig ng aking braso. Ang bawat salita niya ay tila isang bagong latigo sa aking likuran.
Dahan-dahan kong kinuha ang aking maliit na notebook at tiningnan ng oras. Saktong 9:00 ng gabi. Ito ang oras kung saan ang technical system ng bangko ay automatikong magpoproseso ng audit request para sa mga high-value loans. Sir Anton, handa na ang lahat. Pabulong kong sabi sa aking mikropono. Sigurado ka na ba rito, Mayumi? Kapag pinindot ko ang enter, wala na itong balikan. Magigiba ang lahat ng pinaghirapan nyo. Paalala ni Sir Anton mula sa kabilang linya. Ituloy mo, sir. Ang kahariang itinayo sa kasinungalingan ay dapat lang na maging abo. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ang bawat emosyong naramdaman ko, ang sakit ng sampal ni Doña Aurora, ang lamig ng ulan ng palayasin ako, at ang pait ng pagtataksil ni Kohei ay nagsama-sama para bigyan ako ng lakas na tapusin ang lahat. Sa loob ng ballroom, nagsimula na ang presentasyon ng Emerald Heights. Lumabas sa malaking screen ang mga 3D model ng mga gusali. Ang bawat guest ay namamangha. Pero sa gitna ng presentasyon, biglang nag-iba ang kulay ng screen. Ang mga makukulay na gusali ay napalitan ng isang malaking pulang abiso. Account frozen. Under investigation for financial anomalies. Nagkaroon ng biglaang katahimikan sa buong ballroom. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato ay biglang tumigil. Nakita ko ang pagpula ng mukha ni Kohei. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mabigat. Lumapit ang kanyang assistant na si Mark. Ang mukha ay kasing puti ng papel at bumulong sa kanya. Sir, lahat ng credit cards natin declined. At ang bangko? Nagpadala na sila ng sheriff. May nakitang butas sa ownership clause ng Emerald Heights. Hindi na tayo ang may control. Ang boses ni Mark ay narinig hanggang sa live stream dahil sa nakabukas na mikropono ni Kohei. Anong sinasabi mo? Imposible yan. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Sigaw ni Kohei. Ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon at takot. Sa mga sandaling iyon, ang pintuan ng ballroom ay bumukas. Pumasok ang mga sheriff kasama ang ilang abogado ng bangko. Pero hindi sila ang hinahanap ng aking mga mata. Hinahanap ko ang mukha ni Rhea. Nakita ko ang kanyang pag-atras. Ang kanyang kamay na kanina ay nakahawak sa braso ni Kohei ay dahan-dahang bumitiw. Ang Reyna ay nagsisimula na ring iligtas ang sarili niya mula sa lumulubog na barko. Mula sa aking pinagtataguan, lumabas ako at dahan-dahang naglakad patungo sa bukana ng ballroom. Hinubad ko ang aking wig at hinayaang humaba ang aking buhok. Pinunasan ko ang aking mga mata. Hindi na ako ang Mayumi na basahan. Ako na ang Mayumi na maghahatid sa kanila sa katapusan. Nang makita ako ni Kohei mula sa malayo, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang katahimikan sa paligid namin ay tila isang malawak na disyerto. Lalapit ba siya para humingi ng tawad? O susubukan niya pa ring protektahan ang kanyang natitirang pride sa harap ng maraming tao? At ang pinakamahalaga, ano ang gagawin ni Rhea ngayong ang hari na pinili niya ay wala ng kahit isang kusing sa kanyang pangalan? Hindi ka pwedeng umalis. Sa akin ang lahat ng ito. Mayumi, bawiin mo ang mga sinabi mo sa bangko. Utos ko ito. Ang boses ni Kohei ay pumitlag sa hangin. Hindi na bilang isang makapangyarihang CEO, kundi bilang isang batang naliligaw at natatakot sa dilim. Ang bawat salita niya ay tila mga huling hininga ng isang lumulubog na barko. Nakatayo ako sa gitna ng ballroom. Ang pulang alpombra na kanina ay tila entablado ng kanyang tagumpay. Ngayon ay naging saksi sa kanyang tuluyang pagbagsak. Ang bawat mata ng mga bisita ay nakatuon sa kanya. Hindi na nang may paghanga, kundi nang may matinding pangungutya at pangingilag. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang tunog ng aking bawat hakbang ay tila isang marahang pagdagundong ng katarungan sa ibabaw ng makinis na sahig. Nang makatapat ko siya, nakita ko ang butil ng pawis na gumugulong sa kanyang noo at ang pamumutla ng kanyang mga labi.
Ang lalaking dati ay tinitingala ko bilang aking mundo. Ngayon ay mukhang isang gusot na papel na itinapon sa isang sulok. Ang utos mo ay wala ng bisa, Kohei. Ang boses ko ay mababa, kasing lamig ng hanging dala ng papalapit na madaling araw. Ibinigay ko sa iyo ang 5 taon ko. Ibinigay ko ang talino ko, ang puso ko, at ang dangal ko para lang itayo ang kumpanyang ito. At ano ang ibinigay mo sa akin? Isang sampal, isang basang maleta sa gitna ng ulan, at ang pagtataksil na harap-harapan mong ipinamukha sa akin. Mayumi, please, pag-usapan natin ito. Hindi ba mahal mo ako? Pilit niyang hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at malamig. Bago pa ako makasagot, isang matinis na boses ang pumutol sa aming usapan. Bitawan mo siya, Kohei. Wala na siyang pakinabang sa atin. Sigaw ni Doña Aurora habang patakbong lumapit sa amin. Ang kanyang mamahaling gown ay bahagyang naapakan niya sa pagmamadali, dahilan upang halos matumba siya. Mayumi, hayop ka. Sinisira mo ang buhay ng anak ko. Akala mo ba ay makakaligtas ka sa ginawa mo? Tiningnan ko si Doña Aurora. Ang mukha niyang puno ng kolorete ay tila isang maskarang naggigiba. Hindi ko sinisira ang buhay niya, Doña Aurora. Ang sarili niyang kayabangan at ang pagkonsinti niyo sa kanyang mga mali ang sumira sa kanya. I am just making sure that the architect gets back what she built. Sa mga sandaling iyon, napansin ko si Rhea. Kanina ay nakatayo siya sa tabi ni Kohei, ngunit ngayon ay dahan-dahan siyang umaatras patungo sa labasan. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan at sa kanyang bag. Alam ko ang nasa isip niya. Ang kumpanya ay wala ng pera at ang hari ay wala ng korona. Ang isang ahas ay hindi mananatili sa isang bahay na nasusunog. Rhea, saan ka pupunta? Tulungan mo ako. Hiling ni Kohei nang mapansin ang paglayo ng kanyang kirida. Tumigil si Rhea. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng tamis, ngayon ay naging kasing tigas ng bato. Ano pang itutulong ko sa iyo, Kohei? Wala ka ng pera, wala ka ng kumpanya, at sa tingin mo ba ay mananatili ako rito para maghirap kasama mo at ng mapang-api mong ina? Nagulat si Kohei. Ang sakit sa kanyang muka ay mas matindi pa kaysa sa pagkawala ng Emerald Heights. Pero ang anak natin, Rhea, paano ang baby natin? Isang mapait at nakakangilong tawa ang pinakawalan ni Rhea na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Anak, seryoso ka ba, Kohei? Sa tingin mo ba ay magbubuntis ako sa isang lalaking tulad mo? Hindi ako buntis. Ginamit ko lang yon para mapalayas ang boring mong asawa at makuha ang gusto ko. But now that everything is gone, I'm out. Nabitawan ni Kohei ang aking kamay. Ang kanyang buong katawan ay tila nawala ng buto at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig sa gitna ng mga basag na baso at mga natapon na pagkain. Ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkabaog na aking itinago para protektahan ang kanyang dangal ay naging isang madilim na biro na sumabog sa kanyang mukha sa harap ng lahat ng kanyang mga kasosyo. Lumingon si Rhea sa akin at nagpakita ng isang huling nangisi bago tuluyang lumabas ng ballroom kung saan may isang matikas na lalaking naghihintay sa kanya sa labas ng hotel. Si Mr. Javier, ang arch-rival ni Kohei. Ang pagtataksil ay naging ganap. Pinanood ko silang dalawa. Ang mag-inang naging dahilan ng aking pagluha. Si Doña Aurora na ngayon ay nakikipag-away sa mga sheriff para hindi makuha ang kanyang mga alahas. At si Kohei na nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga pisngi. Ang bawat hikbi niya ay tila isang musika ng katarungan sa aking pandinig. Kinuha ko ang aking bag at inayos ang aking sarili. Wala nang galit sa aking puso, kundi isang malalim na pakiramdam ng kalayaan. Ang bawat hibla ng aking pagkatao na dati ay nakatali sa kanila ay tuluyan ng naputol. Sabi mo, Kohei, ako ay isang lumang kasangkapan na dapat nang itapon.
Pabulong kong sabi habang nakatitig sa kanya sa huling pagkakataon. Nakalimutan mo yata na ang arkitektong nagtayo ng iyong kaharian ay siya ring marunong kung paano ito bubuwagin ng walang naititira. Goodbye, Kohei. Enjoy your empty palace. Tumalikod ako at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ko ay mas magaan, mas matatag. Ngunit bago ako tuluyang makalabas ng hotel, isang kamay ang humawak sa aking balikat. Nang lumingon ako, nakita ko si Sir Anton. May dalang isang makapal na folder at isang nangiti ng pag-asa. Tapos na ang unang bahagi, Mayumi. Pero handa ka na ba sa susunod na kabanata? Ang mga accounts ni Kohei ay may mga utang na hindi niya kayang bayaran at ang tanging paraan para hindi siya makulong ay kung may sasagip sa kanya. At alam nating dalawa kung sino ang nag-iisang tao na may kakayahang gawin iyon. Tumingin ako sa labas, sa pagsikat ng araw sa abot-tanaw. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang katarungan ay nagsisimula pa lang maghihilom. Paano ko pipiliin ang susunod na hakbang? Hahayaan ko ba siyang mabulok sa kulungan? O may mas matamis na paraan pa para ipatikim sa kanya ang tunay na kahulugan ng pagsisisi? Dati, ang bawat salita mo ay batas sa loob ng mansyong yon, Kohei. Pero ngayon, kahit ang sarili mong anino, ay tila nahihiyang sumunod sa iyo sa madilim na sulok na ito. Ang amoy ng luma at kinalawang na bakal ay humahalo sa amoy ng malamig na semento sa loob ng detention cell. Nakatayo ako sa labas ng rehas, suot ang aking pinakamagandang business suit, ang aking buhok ay maayos na nakapusod, at ang aking muka ay walang bakas ng pagod. Sa kabilang panig, nakaupo sa isang manipis na kahoy na upuan si Kohei. Ang kanyang toksido na nagkakahalaga ng daan-daang libo ay lukot-lukot na, ang kanyang kurbata ay wala na, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang tuyong balon na wala ng kahit isang patak ng pag-asa. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang gumuho ang kanyang mundo sa gabi ng anibersaryo. Ngayon, nahaharap siya sa patong-patong na kaso ng estafa at tax evasion. Mga butas na ako mismo ang nag-iwan sa kanyang mga dokumento habang siya ay abala sa pakikipagtalik sa kanyang kirida. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng selda ay tila isang latigo na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kanyang nawala. Mayumi? Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng basag na batingaw. Lumapit siya sa rehas, ang kanyang mga daliri na dati ay puno ng mamahaling singsing ay nanginginig habang humahawak sa malamig na bakal. Tulungan mo ako. Ikaw lang ang may alam kung paano ayusin ang mga records. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang ang audit. Babayaran kita. Kahit magkano, babayaran kita. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang malaking sampal sa katotohanan. Ang lalaking nagtapon sa akin sa ulan dahil sa aking kawalan ng silbi ay ngayon ay nagmamakaawa sa akin para sa kanyang kalayaan. Sa anong pera mo ako babayaran, Kohei? Mahinahon kong tanong. Ang bawat salita ko ay tila patak ng yelo. Ang mga account mo ay frozen. Ang mansyon ay kinuha na ng bangko kahapon. Pati ang mga sasakyan mo ay nakatakda ng i-auction. Wala ka ng kahit isang kusing na natitira sa pangalan mo. Napayuko si Kohei. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang yumanig sa bawat pigil na hikbi. Kasalanan ito ni Rhea. Siya ang nag-udyok sa akin na ilipat ang mga pondo. Siya ang nagsabing hindi kita kailangan. Huwag mong isisi sa iba ang sarili mong kahinaan. Ang boses ko ay naging mas matalim. Pinili mong maniwala sa isang kasinungalingan dahil mas madali iyon kaysa harapin ang katotohanan na wala kang mararating kung wala ang asawang minaliit mo. At nasaan na si Rhea ngayon? Balita ko ay nasa Hong Kong na siya, kasama ni Mr. Javier. Ginamit ka lang niya para makuha ang mga blueprints ng kumpanya at ibigay sa kalaban mo. Sa gitna ng aming usapan, narinig ko ang isang pamilyar at maingay na boses mula sa hallway ng istasyon. Si Doña Aurora. Pumasok siya sa silid na tila ba pag-aari pa rin niya ang lugar. Ngunit ang kanyang hitsura
ay malayo na sa dating emperatris. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang makeup ay kumalat na sa kanyang mukha dahil sa pag-iyak at suot niya ang isang lumang bestido na halatang ilang araw na niyang hindi napapalitan. "Mayumi, hayop ka! Ikaw ang may gawa nito!" Sigaw ni Doña Aurora habang pilit na lumalapit sa akin, ngunit agad siyang napigilan ng isang pulis. "Ibalik mo ang mansyon namin. Ibalik mo ang mga alahas ko. Wala kaming matuluyan. Natulog kami sa isang mumurahing motel kagabi na may mga surot. Paano mo ito nagagawa sa amin?" Tiningnan ko siya nang may halong awa at pandidiri. "Ang mga alahas mo, Doña Aurora, ay ibinenta na ni Rhea bago pa siya umalis. At ang mansyon? Hindi iyon sa inyo. Sa bangko iyon at dahil default na ang lahat ng payments, wala na kayong karapatan doon." "Ma, tumahimik ka na!" bulyaw ni Kohei sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang galit sa mga mata ni Kohei para sa taong laging nagkonsinti sa kanyang mga pagkakamali. Kung hindi dahil sa pagiging maluho mo, sana ay may natira pa tayong pondo. Puro kaalahas, puro kasugal. Ang mag-ina ay nagsimulang magsisihan sa harap ko. Ang kanilang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa malamig na pader ng presinto, isang kumpirmasyon ng ganap na pagkawasak ng kanilang pamilya. Pinanood ko sila ng ilang sandali. Naramdaman ang bigat ng 5 taon na dahan-dahang nawawala sa aking dibdib. Ngunit hindi ko naramdaman ang inaasahan kong matinding tuwa. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim na katahimikan, ang kapayapaan ng isang taong tapos na sa kanyang misyon. Inilabas ko ang isang makapal na brown envelope mula sa aking bag at inilapag ito sa maliit na mesa sa tapat ng selda. "Ano yan?" tanong ni Kohei. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. "Iyan ang mga dokumentong magpapatunay na may mga pagkakamali sa personal na loan mo. Pinirmahan ko na ang mga waivers bilang dating CFO. Hindi ka makukulong ng matagal, Kohei. Marahil ay ilang buwan lang o community service. Binayaran ko na rin ang natitirang utang mo sa labas para hindi ka nahabulin ng mga kolektor." Paliwanag ko. Nanlaki ang mga mata ni Kohei. "Bakit? Bakit mo ginagawa ito pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo?" Tinitigan ko siya sa huling pagkakataon. Ang pag-ibig na dati ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko ay wala na. Ang natira na lamang ay ang respeto ko sa sarili ko bilang isang tao. Ginagawa ko ito hindi dahil mahal kita, kundi dahil hindi ako katulad mo. Ang boses ko ay puno ng awtoridad at dangal. Ginagawa ko ito para kapag lumabas ka riyan, wala ka nang maisisisi sa akin. Malaya ka na, Kohei. Malaya ka na sa akin at malaya na rin ako sa'yo. Pero tandaan mo, ibinigay ko sa'yo ang huli kong tulong. Mula sa araw na ito, ang pangalang Mayumi ay hindi mo na muling maririnig. Tumalikod ako at naglakad palayo. Narinig ko ang pagsigaw ni Kohei sa aking pangalan, ang kanyang mga hikbi na humahalo sa mga mura ni Doña Aurora. Ngunit hindi ako lumingon. Ang bawat hakbang ko palabas ng istasyon ng pulisya ay tila paglalakad patungo sa isang bagong buhay. Nang makalabas ako sa gusali, ang sikat ng araw ay tumama sa aking mukha. Napakaganda ng panahon. Ang hangin ay amoy kalayaan. Ngunit sa gitna ng aking paglalakad, isang itim na sasakyan ang huminto sa aking tapat. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ni Sir Anton. "Tapos na ang lahat, Mayumi. Ang kumpanya mo ay handa nang mag-operate sa ilalim ng bagong pangalan. Pero may isang tawag na kailangan mong sagutin. Isang tao mula sa iyong nakaraan na hindi natin inaasahan ang naghahanap sa iyo." Sino ang taong ito? At mayroon pa bang lihim na hindi pa nabubunyag sa likod ng pagbagsak ni Kohei? Ang tunay na pagbangon ay hindi nagaganap sa ingay ng paghihiganti, kundi sa katahimikan ng isang pusong nahanap na ang kanyang sariling halaga sa gitna ng mga guho. Isang buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw sa Makati ay tila mas maliwanag kaysa sa anumang umagang naranasan ko sa loob ng 5 taon. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking bagong opisina.
Isang malawak na espasyo na puno ng liwanag, amoy ng bagong luma na papel, at ang sariwang bango ng mga puting lila. Suot ko ang isang kulay asul na blazer, ang kulay na dati ay sinabi ni Kohei na hindi bagay sa akin. Pero ngayon ay nagbibigay sa akin ng awtoridad at tiwala sa sarili. Ang MR Financial Consulting ay hindi na lang isang pangarap. Ito na ang katotohanan. Sa loob ng maikling panahon, ang mga dating kliyente ni Kohei na nakakita sa butas ng Emerald Heights ay nagsilapit sa akin. Alam nila na ang utak sa likod ng tagumpay ay hindi ang lalaking nasa selda, kundi ang babaeng binaliwala nito. Mama Yumi, nasa labas na po ang huling appointment niyo para sa umagang ito. Malambing na sabi ng aking sekretary na si Sarah. Tumango ako at dahan-dahang binuksan ang pinto. Inasahan ko ang isang business partner, pero ang bumungad sa akin ay isang matandang lalaki na may dalang isang maliit na basket ng mga sariwang mangga. Ang kanyang buhok ay puting-puti na at ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa pagtatrabaho sa bukid. Tatay? Ang aking boses ay pumiyok. Ang traidor na luha na matagal kong pinigilan ay biglang kumawala. Mayumi, anak. Ang boses ng aking ama ay puno ng panginginig. Lumapit siya at agad akong nagmano sa kanya. Ang pakiramdam ng kanyang magaspang na palad sa aking noo ay tila isang bendisyon na nagpawi sa lahat ng sakit ng nakaraan. Patawarin mo ako kung hindi ako nakapunta agad. Nahihiya ako sa iyo, anak. Akala ko ay nabubuhay ka sa luksuryang hindi ko kayang abot. Tay, wala po kayong dapat ihingi ng tawad. Ako po ang dapat humingi ng pasensya dahil hinayaan kong mawalay ako sa inyo para sa maling tao. Hikbi ko habang niyayakap siya ng mahigpit. Sa bisig ng aking ama, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng home. Hindi ito ang mansyong ginto ang mga pader, pero puno ng lason, kundi ang pagtanggap ng pamilyang walang hinihinging kapalit. Habang nag-aalmusal kami ng aking ama sa isang maliit na karinderya sa tabi ng opisina, isang simpleng gawain na dati ay ipinagbabawal ni Doña Aurora dahil bad image daw, ay nadaanan namin ang isang pamilyar na eksena sa kabilang kalsada. Sa harap ng isang pampublikong gripo, nakita ko ang isang babaeng nakasandal sa pader. May dalang malaking batya ng mga labahin. Ang kanyang dating mamahaling gown ay napalitan na ng isang lumang duster na butas-butas. Si Doña Aurora, ang reyna ng mansyon, ay ngayon ay naglalaba para sa ibang tao upang may maipambili ng pagkain. Sa tabi niya, si Kohei, nakalalabas lang ng presinto dahil sa aking tulong, ay abala sa pagbubuhat ng mga sako ng semento sa isang construction site malapit doon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa akin habang pababa ako sa aking sasakyan. Nakita ko ang panliliit sa mga mata ni Kohei. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at ang kanyang mukha ay agad na yumuko sa hiya. Si Doña Aurora naman ay tila gustong sumigaw, pero ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang ubo dahil sa alikabok ng kalsada. Wala akong naramdamang tuwa habang pinapanood silang maghirap. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim na buntong hininga. Ang bawat sakripisyo ko noon na itinuring nilang basura ay ngayon ay kanilang hinahanap-hanap. Ang maayos na pagkain, ang malinis na bahay, at ang kapayapaan ng isip na tanging ako lang ang nakapagbigay sa kanila. Hayaan mo na sila, anak. Ang bawat tao ay may sariling anihan. Mahinahong sabi ni tatay habang hinahawakan ang aking balikat. Tumango ako. Opo, tay. Tapos na po ang anihan ko sa kanila. Ngayon, oras na para magtanim naman ako para sa atin. Bumalik ako sa aking opisina nang may gaan sa pakiramdam. Ngunit bago matapos ang araw, isang balita ang sumabog sa telebisyon. Si Rhea na akala ng lahat ay matagumpay na sa piling ni Mr. Javier ay nahuli sa airport. Inakusahan siya ni Mr. Javier
ng pagnanakaw ng mga kumpidensyal na dokumento at paglipat ng pondo sa sarili nitong account. Ginamit lang din pala siya ni Javier para sirain si Kohei at ngayong tapos na ang misyon niya, itinapon na rin siya ng mas malaking buwaya. Nakita ko sa screen ang mukha ni Rhea. Gulo-gulo ang buhok, umiiyak, at pilit na tinatakpan ang mukha habang kinakaladkad ng mga pulis. Ang reynang nagnakaw ng aking asawa at buhay ay ngayon Ngayon ay nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong. Ngunit sa gitna ng aking katahimikan, isang itim na envelope ang naiwan sa aking mesa. Walang pangalan ng nagpadala, pero sa loob ay may isang litrato. Ang litrato namin ni Kohei noong araw ng aming kasal na may malaking X na kulay pula. At sa likod nito ay may nakasulat na mga salitang nagpabilis muli ng tibok ng aking puso. Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil lang nakuha mo ang hustisya mo? Ang utang na loob na kinalimutan mo sa akin ang siyang susunod na sisingilin. Sino ang nagpadala nito? Meron pa bang mas malalim na lihim sa aking pamilya na hindi ko alam? Isang tao mula sa aking nakaraan. Bago ko pa nakilala si Kohei ang tila nagmamasid sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon para bawiin ang utang na hindi ko matandaang hiniram ko. Ang kalayaan ay hindi lamang ang pag-alis sa isang madilim na kulungan, kundi ang pagharap sa mga multo ng kahapon nang wala ng takot na muli kang mababalot ng kanilang anino. Nakatitig ako sa itim na envelope na nasa ibabaw ng aking mesa. Ang kislap ng mga ilaw mula sa mga gusali ng Makati ay tila mga matang nagmamasid sa akin, naghihintay kung kailan ako manghihina. Sa loob ng 5 taon, akala ko ay si Kohei at ang kanyang ina lamang ang kailangan kong harapin. Akala ko, kapag nabawi ko na ang kumpanya at ang aking dangal, ay magiging payapa na ang lahat. Ngunit ang buhay ay tila isang mapaglarong dagat. Kapag akala mo ay kumalma na ang alon, doon pala darating ang pinakamalaking unos. Mayumi, anak, bakit tila malayo ang iyong iniisip? Ang malambing na boses ni tatay ay bumasag sa katahimikan ng aking opisina. Inabot ko sa kanya ang litrato. Pinagmasdan niya ito at nakita ko ang biglang pagpula ng kanyang mga mata at ang panginginig ng kanyang mga labi. Ang kanyang reaksyon ay sapat na para kumpirmahin ang aking kinatatakutan. Siya ba ito, Tay? Si Marcus, tanong ko. Ang aking boses ay halos pabulungi. Tumango si tatay. Ang kanyang balikat ay tila bumigay sa bigat ng alaala. Siya ang taong tumulong sa atin noong mabaon tayo sa utang para sa pag-aaral mo sa kolehiyo, Mayumi. Siya ang nagsakripisyo ng sarili niyang lisensya sa bangko para mapagtakpan ang pagkakamali ng pamilya natin. Ang utang na loob na yon, akala ko, ay nabaon na ng panahon. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Si Marcos ay ang aking matalik na kaibigan at karibal sa unibersidad. Nawala siya ng parang bula matapos ang isang anomalya sa bangko na akala ko ay kagagawan niya. Pero ang totoo ay inako niya pala ang kasalanan ng aking ama para hindi ako mawalan ng scholarship. At ngayon, matapos ang 10 taon, narito siya para maningil. Kailangan ko siyang harapin, Tay. Hindi ako pwedeng mabuhay sa ilalim ng isang lihim na maaring sumira sa lahat ng itinayo ko. Matatag kong sabi, bagamat ang aking puso ay tila isang tambol na nagwawala sa kaba. Nagpasya akong makipagkita sa kanya sa lumang simbahan sa Quiapo, ang lugar kung saan kami madalas mag-aral noon. Pagdating ko roon, ang amoy ng insenso at ang mahinang bulong ng mga deboto ay nagbigay sa akin ng kakaibang tapang. Sa isang madilim na sulok, nakaupo ang isang lalaking naka-jacket na itim. Ang kanyang mukha ay puno ng mga peklat ng hirap, malayo sa masiglang Marcos na nakilala ko. Dumating ka. Anya, ang boses ay paos at puno ng pait. Marcus, bakit ngayon lang? Bakit kailangan mo pang magpadala ng banta? Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Tumawa siya
Isang tunog na parang pagkagasgas ng tuyong dahon sa simento. Dahil nakita ko ang tagumpay mo, Mayumi. Habang ikaw ay naging reyna ng pananalapi, ako ay naging palaboy dahil sa utang na loob na ibinigay ko sa inyo. Ngayon, gusto kong ibigay mo sa akin ang kalahati ng shares ng kumpanya mo. Isang bayad sa 10 taon kong paghihirap. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Nakita ko ang galit, pero nakita ko rin ang pagod. Sa mga sandaling iyon, naalala ko si Kohei. Ang pagkakaiba ay si Kohei ay nagnakaw dahil sa kasakiman, habang si Marcus ay naging biktima ng sarili niyang kabutihan na naging lason. Hindi ko ibibigay ang kumpanya ko, Marcus. Pinaghirapan ko ito ng higit pa sa inaakala mo. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Pero handa akong tulungan kang linisin ang pangalan mo. May mga dokumento ako na magpapatunay na hindi ikaw ang may kasalanan sa bangko noon. Ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong mabuhay muli ng may dangal. Hindi bilang isang blackmailers, kundi bilang ang mahusay na accountant na nakilala ko. Natigilan si Marcus. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakakuyom ay dahan-dahang bumuka. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging kasing lalim ng isang dasal. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Tanging ang tunog lamang ng hanging pumapasok sa mga luma at mataas na bintana ang naririnig. Bakit mo gagawin iyon? Pagkatapos kitang bantaan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila nabasag dahil pagod na akong makakita ng mga taong nasisira dahil sa maling desisyon, Marcus. Tapos na ang panahon ng paniningil. Oras na para sa pagpapatawad. Sagot ko habang iniaabot ang isang folder na naglalaman ng mga ebidensyang matagal ko nang itinago sa aking vault. Kinuha ni Marcus ang folder. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa papel. Ang bawat hikbi niya ay tila pag-alis ng isang tinik na 10 taon nang nakabaon sa kanyang puso. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad palabas ng simbahan, hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang taong nahanap na ang kanyang daan pabalik. Nang makalabas ako ng simbahan, nadaanan ko ang isang pamilyar na kanto. Doon, sa ilalim ng isang posteng pundido ang ilaw, nakita ko si Kohei. May dala siyang isang maliit na balde ng tubig. Tinutulungan ng kanyang ina na si Doña Aurora na makaupo sa isang karton sa gilid ng kalsada. Mukhang matanda na sila, pagod, at puno ng uling ang mga mukha. Hindi ko sinadyang huminto, pero nang magtagpo ang mga mata namin ni Kohei, wala akong naramdamang kahit anong pait. Ang nakita ko na lamang ay isang lalaking nagbabayad sa kanyang mga pagkakamali at isang inang nawalan ng lahat dahil sa maling pagmamahal. Naglabas ako ng ilang libong piso mula sa aking pitaka at inabot ito sa isang batang palaboy na malapit sa kanila. Ibigay mo yan sa mag-inang yon. Sabihin mo, galing sa isang kaibigang nahanap na ang kapayapaan. Pinanood ko ang bata habang ibinibigay ang pera. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Kohei at ang pagtulo ng kanyang mga luha habang nakatingin sa direksyon ko. Kahit na madilim na at hindi niya ako tuluyang makilala. Sumakay ako sa aking sasakyan at naramdaman ang tunay na kalayaan. Ang bawat utang ay bayad na. Ang bawat sugat ay naghilom na. Ang huling pahina ng aking lumang buhay ay sarado na, ngunit ang tinta ng aking bagong simula ay hindi pa natutuyo. Ngunit sa gitna ng aking kasiyahan, isang huling tanong ang naiwan sa aking isipan habang tinitingnan ko ang aking sarili sa rearview mirror. Ngayong wala na ang mga kaaway, ngayong wala na ang mga utang, sino na nga ba ang tunay na Mayumi? At handa na ba akong magbukas muli ng puso para sa isang pag-ibig na hindi na kailangang magsakripisyo ng sariling dangal? Ang dagat ay may sariling paraan ng paghuhugas sa mga bakas na iniwan ng nakaraan. At sa bawat paghampas ng alon sa pampang ng Batangas, nararamdaman ko ang dahan-dahang pagpawi sa huling mantsa ng pait sa aking puso. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking maliit na rest house. Hawak ang isang tasa
ng mainit na tsokolate. Wala ng kumpas ng oras na nagmamadali sa akin. Wala ng boses na mapang-alipusta. At wala ng takot na baka sa susunod na sandali ay muli akong mawalan ng lupa na kinatatayuan. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang kaharian ni Kohei. Balita ko ay unti-unti na siyang nakakabangon, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang simpleng foreman sa isang construction site. Ang kanyang ina, si Doña Aurora, ay nakatira na sa isang maliit na apartment na malayo sa kinang ng dati nilang buhay. Kung minsan, naiisip ko kung napatawad ko na ba sila ng lubusan, ang sagot ay hindi isang malakas na oo, kundi isang tahimik na pagtanggap. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik mo ang lahat sa dati, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang kanilang mga anino na diktahan ang iyong kinabukasan. Malaya na ako, at sa kalayaang yon, nahanap ko ang kapayapaang hindi kayang bilhin ng kahit anong dami ng ginto. Mayumi, handa na ang hapunan, anak. Nagluto ako ng sinigang na hipon, iyong paborito mo. Ang tawag ni tatay mula sa loob ng bahay. Ngumiti ako at dahan-dahang pumasok. Habang pinapanood ko ang aking ama na masayang nag-aayos ng hapagkainan, naramdaman ko ang isang uri ng kaligayahang abot langit. Dito ko natutunan na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay magsilbi sa isang lalaki, kundi sa kung paano niya nagagawang itayo ang sarili niyang mundo pagkatapos itong durugin ng iba. Ang bawat sakripisyo ko noon ay nagsilbing aral na ang pag-ibig na walang paggalang sa sarili ay hindi pag-ibig, kundi isang rehas na gawa sa ginto. Nakaalis na rin si Marcos patungong ibang bansa para magsimulang muli. Sa aming huling pag-uusap, nagpasalamat siya dahil binigyan ko siya ng pagkakataong mabuhay nang walang dalang puot. At si Rhea? Ang balita ay mananatili siya sa loob ng mahabang panahon. Ang bawat isa sa amin ay umani ng kung ano ang aming itinanim. Ang katarungan ay maaaring mabagal, pero laging dumarating sa tamang panahon sa paraang hindi natin inaasahan. Habang sumasabay ako sa pagkain ni tatay, tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang mga bakas ng paso at sugat mula sa mansyon. Ang mga kamay na ito ay malinis na, matatag, at handa nang humawak ng panibagong panulat para sa susunod na kabanata ng aking buhay. Ngayong gabi, ang tanging naririnig ko ay ang masayang kwentuhan namin ni tatay at ang mahinang awit ng hangin sa labas. Natutunan ko na ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makitang naghihirap ang iyong kaaway, kundi ang makita ang iyong sarili na masaya, matagumpay, at higit sa lahat, buo. Ang arkitekto ng kasinungalingan ay naglaho na, at ang natira ay ang arkitekto ng sarili kong kaligayahan. Sa dulo ng lahat ng unos, may isang bagong umaga na laging naghihintay, at sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng sarili kong liwanag.